So muli na namang mapapalaban ng ating pambato na si Kai Sotto sa mga bigman at import ng FE Nagoya. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag kong kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ka sa ating mga daily Kai Sotto update. Well mga kaibigan, maganda yung magiging susunod na laban, no? Hindi ganun kalakasan itong team ng FE Nagoya. Kasunuran lamang po ng standings natin, pang number 16 sila at tayo na may umangat ngayon ng isa sa number 15 na po. So kung titignan nyo mabuti, si Kai Sotto ngayon talaga yung pinaka main target nga po ng mga team na kalaban natin, especially yung mga import. Si Kai Sotto po kasi ang taga blocks, no, or taga supalpal ng mga import ng kalaban natin. Kaya ngayon kinakailangan baguhin na po ni Coach Aoki Taketo yung laging ginagawa po na tandem ni Yuki at ni Kai Sotto. Nakita naman natin, nabasa nga po yan ng huling kalaban natin na Nagasaki Belka, no, napag-aralan nila. Ang gagawin po nila, babantayang maigi si Kai Sotto, ganun din si Yuki Kawamura. Si Kai Sotto naman kahit magpumilit or kapag ka nagpumilit ay mapa-foul siya. Ang pinaka main target kayo ng kalaban si Kai Sotto i-foul out dahil nangyari po yun sa huling laban sa Nagasaki, yung foul trouble na sinasabi natin. Sa first half pa lamang may tatlong, tapos pag ganun sa second half sisiguraduhin nila na yung 2 fouls ay mangyayari sa ating pambato na si Kai Sotto. So ang pwedeng posibleng mangyari dito, hindi pa natatapos yung laban, ay foul out na si Kai Sotto. Paano mangyayari sa third and fourth quarter ng game, no? Wala nang dedepensa sa Yokohama, so madali nilang matatalo. Yung estratehiya na to mga kaibigan, no, ay nangyari sa Nagasaki at hindi posibleng mangyari dito sa FE Nagoya. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, dun sa game to binago din naman, no, ni Coach Aoki Taketo at si Kai Sotto, kapag ka nagkakaroon ng foul kahit isa lamang yan, nilalabas po agad at hindi binibigyan ng minuto, ng oras. Tinatansya ni Coach Taketo, isang foul, labas muna, pagdating ng okay na, pasok na, tapos foul ulit, labas ulit hanggang makapasok po, makapaglaro sa fourth quarter ng game, sa second half, sa last quarter. Nakita naman natin kahit may tatlong foul si Kai Sotto sa last quarter dun sa huling laban sa Nagasaki ay umaribat, hataw na hataw ang ating pambato. Yung tipong wala kang iniisip na meron kang tatlong foul. Once po kasi na mag-alangan si Kai Sotto na dahil may foul na siya, hindi siya gagana ng maayos, no? Hindi siya kikilos at gagamitin yung kanyang abilidad, mahihirapan tayo lalo. Ganun po si Kai Sotto natin ngayon, hindi niya na iniisip kung ma-foul out siya. Basta madepensahan niyang mabuti ang Yokohama Big Orser. Kaya nga ang laki ng kalamangan ng Yokohama doon sa huling laban kontra sa Nagasaki at posibleng mangyari dito sa mga kaibigan. Kinakailangan po manalo ang Yokohama dito sa FE Nagoya sa laban nila bukas alas 6 po ng hapon, March 27, 2024, para unti-unti mabilis sila makapasok sa playoffs. Meron na lamang po 15 laban, no, ang Yokohama at 10 to 11 wins ang kailangan para magkaroon sila ng siguradong slot sa playoffs dahil 8 teams lamang pong kukuhanin at maglalaban-laban. So mga kaibigan, tuloy-tuloy ang ating suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Abangan natin yung laban nila at patuloy ko kayong i-update, no? Kapag may live tayo na updates or mga highlights, i-update ko kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.